Praise God! Hallelujah! Patuloy sa maghapon na ito. Kanina pa umaga po, puro po blessing na po ang ating natanggap sa Panginoon. Sa totoo lang po, medyo yung oras po kasi natin, dahil nga po sinelebrate natin ang Feast of Tabernacle, medyo late po tayo. Hindi lang po medyo, talagang late na po tayo nag-start. So, hindi na rin po siguro natin pahahabaan din yung ating dahil busog na naman po tayo kaninang umaga sa sobrang pagkapala po ng mga narinig na po natin. Ngunit konting ilalilid lang po natin sa, kanina po ang ganda po ng kanta. Kung malalaman lang po natin yung meaning ng kanta, si Elijah po, yung po yung talagang para maglulunod na po tayo sa kaligayahan. Dahil alam po natin, ayan na po, darating na po si Lord. Talagang na po siya, yung pagsasalubong niya po tayo sa alapaap, na sana po ay lahat po ng naririto ay tunay po na makakasama sa pagsalubong po ng ating pinakamamahal na tagapagligtas. Dahil po sa buhay po ni Elijah, nagkaroon lang po ako ng revelation kung hindi pa po nila alam yung iba pong background tungkol kay Elijah. Meron lang pong sa Bible, isang scene po doon na kay Elijah po, siya po kasi yung isa sa, nasabi nga daw po hindi po siya namatay. Inakyat po siya sa langit. Before po noon, yung time po na ang naghari na po ay si Haring Akab, si King Ahab, nag-prophesize po si Elijah sa kanya na hindi po magkakaroon ng ulan. Pero ngayon po sa panahon po natin, let's pray po kasi meron po tayong sasalubungin na bagyo. Pero kung malaki man po yung bagyong dumarating, sabi nga napakalaki daw po ng bagyo ito, 5 times daw po. Pero naniniwala po ba kayo, na mas malaki po ang ating Diyos sa bagyong darating na to? Panghawakan po natin na hindi po tayo kayang tinagin ng bagyong darating. Noong time po na yon, si Elijah po ay nag-an po siya kay Haring Ahab na hindi po uulan. Tapos po noon, yung pinaalis po ng Panginoon si Elijah sa lugar na yan. Siyempre nagagalit po yung hari sa kanya. Sabi niya, pumunta ka sa batis ng Karib. At ang mag-feed sa iyo doon ay yung uwa, bibigyan ka ng pagkain. At saka, yung merong river doon na pwede mong inuman, napakabuti po ng Panginoon. Katulad po ng kilala natin kanina. Na tunay po tapat ang Panginoon sa anumang circumstance ng buhay natin, sa anumang panahon po ng buhay natin. Kung titignan po natin si Elijah noong time na yun, pinapunta po siya ng Panginoon sa isang ilang na lugar. Pero nandun po yung protection, nandun po yung provision. Ganyan din po sa buhay natin. Minsan po, meron tayo mga question sa buhay natin. Bakit nangyayari ito? Bakit ako narito sa sitwasyon na to? Sumusunod naman ako sa Kanya. Si Elijah po, mabuti pong alagad ng Panginoon to. May takot po siya sa Panginoon. Pero sa kabila po nun, nakakaranas pa rin po siya ng mga ganitong sitwasyon na papupuntahin ka sa isang na lugar, na parang kumbaga nag-iisa siya, pero alam niya na ang kasama po niya ay ang buhay na Diyos. After po nun, after po na nagpunta siya ron, siyempre po natuyo na rin po yung batis. Dumating po yung times na natuyo po yung batis. Kung sa buhay po natin, siyempre parang, Lord, ano ba yan? Pinapunta mo ko rin. Tapos, after, mawawala na naman ng feeding yung sarili ko. Para po yung kanina inanon po ni Pastor na dapat po ang mga Israelita po tutuusin 10 days lang po yung yung paglalakbay. Pero po po sabi, dahil po sa wala ng pananampalataya, kaya po umabot ng 40 years. Ganyan din po tayo habang alam ko natakal lang po natin ito nung last week, yung tungkol po sa Exodus, yung paglabas po ng mga Ehipto na sobrang reklamo nila sa buhay, umabot sila sa mga ganung mga trials, mga test, mga pagsubok.
Ganyan din po tayo mga Kristiyano, na habang iniintay po natin ang Panginoon, dadaan po tayo sa mga pagsubok. After po nang natuyo na po yung batis, wala na po siyang inuman, pero ang Panginoon po talaga po tapat. Kasi meron pa rin po siyang meron pa rin po siyang kaparaanan na hindi niya po sabi nga I will never leave you nor forsake you. Hindi po tayo iiwanan basta-basta ng Panginoon. Pag tayo po ay talagang sumusunod sa Kanya. After po na pinapunta po siya ng Panginoon, sabi niya, meron ka makikita isang widow na balo. Sabi niya, pumunta ka sa Kanya, siya magpapakain sa iyo. Pagdating niya naman po doon, nalubong po na yung widow na nakikita niya po na nag-aasikaso ng mga yung maliit na arena at saka ng mga lamis. Ang sabi po niya, magtuloy, ganyan. Tapos sabi po nung pakainin mo ako, sabi gano'n nung ni Elijah, sabi nung balo sa kanya, wala na nga kami pagkain eh. May anak nga ako, wala nga kami pagkain. Eto lang mo, sabi niya. Kaparasong arena, guminasay po sa mga Nihonjin. Wala po kasi tayong oras ngayon. Guminasay. Soto Nihongo, siya ko, di kinay ka na natin at suto mo. Jikan nga, sukunay ka ba? 時間があったら、今度日本人と本当交わりをしたい。若者とか、セミナーじゃないけれど、なんかみんなの日にちが合わせて、みんなと交わりしたい。OK。すいません、ごめんなさい。そして、はい。Tapos, nung lumapit siya sa balo, sabi ng balo, wala nga kami pagkain eh, wala nga kami tinapay, eto lang, sabi niya, kapirasong arena at konting langis. Pero sabi ni Elijah sa kanya, iyaan mo, sabi ng Panginoon, kasi kapag sinunod yung nuutos ng Panginoon, hindi ka mauugutom, hindi ka mauubusan ng pagkain, hindi ka mauuhaw, sabi gano'n. Sinunod naman po rin ng babae. Ang nangyari po, yung pong kapirasong arena na yun, yung pong kapirasong langis na yun, talagang pong umapaw, hindi po nawalan ng sobra-sobra pa po sa talagang pagkain nila. Talagang hindi po nauubos. Yun po yung miracle ng Panginoon sa ating buhay na kapag once na sinunod po natin siya, kung tutusin po siguro sa personal na buhay natin na parang wala na akong kakainin, bibigay ko pa sa iyo. Yun po yung reality ng buhay natin. Sa atin po, bilang isang, sabi natin na ordinaryong tao, na ang papakain mo sa'yo, na tayo-tayo makita sa lugar ko, wala ka pa lang ng pagkain. Pero, ang po ng balo na yun, di ba, inopen niya pa rin po yung heart niya. Talagang sumunod pa rin po siya sa pinakinggan niya na itong taon to, alagad to ng Panginoon eh. Kaya po pinagkatiwala na roon ng kanya na kahit na kakainin niya lang ng anak niya. Pinapakita po sa atin dito, kahit po anong area ng buhay natin, dumarating po tayo talaga sa gipit. Dumarating po talaga tayo sa mga sitwasyon na mahirap. Parang hindi tayo makaalis sa sitwasyon na yun. Pero, lagi po natin aalalahan na ang Panginoon po magpo-provide. Hindi naman po kasi magpo-provide ang Panginoon kung meron tayo eh. Magpo-provide, doon pa lang po natin makikita ang provision ng Panginoon kapag nawala na. Kasi kung meron tayo, pasabihin pa natin, Lord, provide mo ako sa ganito, paano ka tayo provide? Meron ka. Kailangan nawala po muna yung bagay na para po malaman natin na kapag tayo humingi sa Kanya, yun ang provision ng Panginoon sa atin. Hindi yung, meron ka kasi nagtrabaho ka, akin to eh. Hindi naman ito bigay ng Panginoon sa akin eh. Pinagtrabahuan ko ito, pinaghirapan ko ito eh. Yung po yung nagiging mentalidad ng tao. Kaya po hindi maibalik ang lahat ng kapurihan sa Panginoon. Hindi po maibalik ang pasasalamat sa Panginoon. Kasi akala na sa lakas nilang ginagawa, nagtatrabaho, sa kakain ako. Pero hindi niya po alam na ang lakas nagagaling din po sa Panginoon. Kaya po minsan pinapadanas po tayo ng mga pagsubok para po malaman natin kung talagang nasaan po yung provision ng Panginoon, kung talagang nasaan po ang Panginoon sa buhay natin. After po nun, nag-pray po after po nun, dumating po sa
nutusan naman po ng Panginoon, si Obadya naman po yung isa pong ano rin po ng mga hari ng time na yun, ni Haring Akab, si Obadya po. Pero ito po si Obadya, meron po siyang takot sa Diyos. Kahit na po siya yung taga-alaga po siya ng palasyo, pero ang puso niya, may takot po siya kay Yahweh, sa Diyos. Ang katunayan pa ka nun kahit inuutos po ni Haring Akab na ano yun yung mga nananampalataya, ang ginawa po niya, sinave niya yung 100 Kristiyano na patago, kasi papatayin siya ng hari pagka nalaman ng ginagawa niya. Pero dahil sa alam niyang may takot sa Panginoon, sinave niya po yun. Nung time po na pinababalik na po ng Panginoon si Elijah sa lugar po nila Haring Ahab, para po nila King Ahab, para po sabihin na ang Panginoon po ay nagagawin dun sa lugar na yon. Kasi po marami po mga tao na hindi nananampalataya ng time na yun, iba-ibang mga Diyos-Diyosan na naman ng mga iidiluhan na naman nila. Kaya ang ginawa po ng parang ang natitira na lang ng time na si Elijah na lang naniniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, bumalik siya roon para hamunin. O sige, samba kayo ng samba dyan. Sabi niya, kayo ang dami niya, 450 kayo. Ako na lang nag-iisa. Tignan natin kung sino totoong Diyos. Inamon niya po, kaya pumunta po sila sa Mount Carmel, nung time na yun, para malaman kung sino talaga yung totoong buhay na Diyos. Ang ginawa po niya, sinabi niya po dun sa mga nananampata sa mga Diyos-Diyosan, sige, magpaano ka lang 2 toro. Sabi niya, pero natin papakanin ito, ihahandog to, iaano to. Ngayon, kung sino ang buhay na Diyos, siya yung magpapaano ng ulan, ng apoy. Kailangan na bumaba ang apoy galing sa langit. Dahil nangyari po, nung time na nag-ano na po yung mga hindi pa nanampalataya, di oras na ng pagsamba. Ayan, di sinunog na yung inano na po yung toro. Wala pong bumababa ang apoy. Hanggang sa Alaska na lang po ni Elijah. Alaska daw din pala nung time na yun po. Sabi niya, asan na yung Diyos nyo? Baka naman natutulog. O baka naman nag-Facebook. Kaya hindi mararating yung mga dasal-dasal nyo dyan, yung mga hatugan nyo. O baka naman mamaya, nakipag-date pa yung nyo, yung inyong mga Diyos at hindi kayo marinig sa pagtawag nyo na para bumagsak yung apoy dyan. Inasar ni Elijah. Hanggang sa dumating po yung talagang walang nangyari, halos pinagsusugatan nila po yung katawan nila. Na para lang ipakitang, hindi, buhay yung Diyos namin. Sige, magsasama pa kami kayo ng paraan ng panabantay, sasaktan. Ito para mga nagpepantawag sa atin ng araw, nagpapakilesensya. Ayan, sinaktan-saktan po yung likod. Ganun, kasi lumabas yung mga dugo-dugo. Pero ayaw pa rin bumaba yung Diyos nila. Hanggang sa siguro tawa ng pala yung si Elijah. Wala binagbat ang inyong mga Diyos. Ganyan. O hanggang sa yun, dumating na po yung oras niya, 3:00 na po, dumating na yung oras ng siya naman, it's my turn, sabi ni Elijah. Ngayon, dumating, nagpakuha siya ng yung banga, tubig, sige, puhusan niya ng tubig yan, tutuusin, tubig pa, paano bababa lalo yung apoy, tubig pa yung pinuhos. Imbis na dapat tuyo, para lang lalo bababa yung apoy, pero hindi, sige, buhos, hanggang sa, parang umakaw pa, hanggang sa umapaw ko doon sa pinakalugar. At doon po nakita na talagang buhay po ang Diyos dahil bumaba po yung nalalangin po si Elijah. Pwede po pakipindot po. Isang verse lang po. Sabi po, na ikatlo na ng hapon na siyang oras na ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambalang na langit. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ay ang inyong utos. Minsan po sa atin po, sa buhay din po natin, pagka tayo po ay dumarating po ba sa buhay natin na minsan meron tayong mga gustong gawin pero yung isang kinakabahan tayo. Pero, katulad po ni Elijah, na sabi niya, patunayan po ninyo
ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. Minsan po kasi sa atin, minsan may mga tao tayo, naku, baka magalit yung asawa ko, baka ano oras na, ganto. Pero, kapag ko, sabi natin, pag sa Panginoon po, makikita po natin, ang biyaya po ng Panginoon, lubos-lubos, minsan po magugulanan tayo, imbis na nagalit, wala lang. Yung po hanggang hindi pa kasi natin tinatry, minsan, nagkakaroon agad tayo ng mga isip. Pero pagka po pala nag-step tayo ron, ano po nakikita natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya minsan po kapag hindi naman po tayo sabihin natin na nako-confuse tayo sa Panginoon, nagdadoubt. Pero meron pong, alam po natin na sa buhay natin, meron isang Diyos na buhay, kaya kaya po natin sabihin ito na, patunayan po kayo ninyo talagang kayo ang Diyos. Dahil alam po mismo ni Elias kung sino yung Diyos niya, kung sino yung Panginoon niya. Kaya tayo dapat din po, magkaroon po tayo ng gano'n na, dapat alam po natin sa buhay natin kung sino po yung Diyos na tinatawagan natin. Na siya po yung Diyos na nagmimirakulo, na siya po yung Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Kaya kahit po na ano pong nasa sitwasyon tayo ng kahit na anong gulo, kaya pong panagutan. Kaya po sabi niya pa, di ba? Patunayan. Kaya pong panagutan ng Panginoon ang lahat po ng nais sa buhay natin. After naman po nun, edi nung natalo na po lahat, namatay na po, after po nung natalo na bumaba na po yung apoy, ibig sabihin, panalo na po siya, kaya lahat po na nandoon, magiging, alagad niya na po. Kaya sabi niya, sige, patayin na yung mga hindi dahil naninimpalataya, patayin na lahat yan. Ang nangyari po, yung asawa ni King Ahab, nagalit si Jezebel. Sabi niya, nako, pag ngayong oras na to, hindi mo napapatay si Elijah, ako ang mamamatay. Kasi kung ano yung ginawa ni Elijah, dun sa mga taong yun, ganoon din ang gagawin ng Diyos-Diyosan niya sa kanya. Kumbaga, siya yung babalikan. Pinabayaan niya yung mga alagad niya. Siyempre, siya babalikan ngayon. Kaya ang nasa isip ni Jezebel, patayin niya na si Elijah. O dito na naman si Elijah, panibagong trahedya na naman ang buhay. Kanina, sabi niya, pinapunta siya ng Panginoon doon sa isang lugar na para magtago. Eto, panibagong magtatago na naman po. Sa atin po ba sa buhay natin, minsan gano'n, di ba po, parang mayroong mga pangyayari pa ulit-ulit, meron natin maintindihan. Hanggang sa dumating po na nagkaroon po ng takot si Elijah nung narinig niya na papapatay siya ni Jezebel, na talagang hinanap siya Kaya ang ginawa po niya, nagpunta siya sa lugar ng Beersheba at doon po siya nanalangin. Sabi po niya sa unang hari po. At isang pumunta sa Elijah po to. Pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa lihim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Sa buhay po ba natin, nakakaisip po ba tayo na sa sobrang pagod at paulit-ulit na pangyayari sa buhay natin, nakaisip na po ba tayo, Lord, nais ko na pong mamatay. Minsan po meron po akong kakilala, sa sobrang, magkaroon siya ng vertigo, sobrang sakit ng ulo niya, talagang dumating daw sa buhay na sabi niya raw, Lord, ilan na ako, vertigo pa lang po yun ilan na ako ito, kunin mo na ako. Dahil ko pala, papakuha na po kay Lord. Paano pa kaya yung mga pangyayari sa buhay natin na napakahirap na minsan hindi na po natin kayang abutin. Na sobrang hirap, maski yung utang natin parang hindi na po kaya natin alamin. Na dumating na, nais ko na pong mamatay. Marami po sa atin ng gano'n, hindi lang po natin, iba-iba lamang po tayo ng sitwasyon. Pero dumarating din po tayo sa sobrang dami ng problema natin, talagang bumabagsak na po kay Christian po, kay hindi po Christian, siguro po dumarating po sa ganitong pangyayari. One more pa po, lalo na po sa mga hindi Christian. Nasa panahon po natin ito, na alam po natin malapit na dumating ang panahon, ito na po yung time na talagang kailangan po natin ipag-pray. Yung mga taong nandito sa kalagayan na to, na yung pong nasa kahinaan na kailangan na po nila yung totoong prayer, totoong pag-aalaga, totoong pagmamahal na nanggagaling sa Diyos through us po.
mararamdaman din po nila yun sa pamamagitan din po natin. Katulad lang po nitong isang drama po na ipapakita po sa atin ng ating mga kabataan. Ako po'y totoong na-bless po. Kasi po sa kabila ng sila po ay hindi pa yung ganun talaga nakaka-relate sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng dramang to, alam naman po natin buhay ang Panginoon. Sa pamamagitan ng dramang to, kikilos mismo sa buhay nila, sa buhay ng mga kabataan na to, na ngayon nagsisimula makakilala sa Panginoon. Na atin pong ipag-pray na ang lahat po ng mga kabataan na ganito ay tunay na magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pagmamahal. Sige po, ihanda po natin ang ating puso't isipan sa panonood po ng kanilang mga ihandog na drama po.